Hello guys, welcome back to my channel. And for today's video, meron tayong i-share sa inyo na sigurado na makakatulong sa atin, especially doon sa mga malalayo and then doon sa mga nagpapaprocess ng kanilang driver's license, ng kanilang plate number kung hindi pa nila alam kung nandyan na yung kanilang mga plate number. So usually, ito is nakakatulong dahil doon sa mga taong nakakabili ng kanilang mga second hand na mga sasakyan, motorsiklo. So dito po ang tinatag ni LTO na to, kung mapapansin natin dyan, na i-flash ko dyan sa screen natin. So yan yung tinatawag nating LTO tracker. So makikita natin dyan, check natin dyan kung available na ba yung mga plaka natin, since na-release sila kung bago man yan, or di naman kaya kung green plate pa yung inyong mga sasakyan or inyong motorsiklo. So dyan yung makikita kung available na ba sila, kung ready for pick up na ba sila, or gusto nyong i-request through delivery. So dito guys, sa unang page, so makikita natin kapag inopen natin yung pinaka LTO tracker natin. So makikita nyo dyan, meron tayong tinatawag na sa driver's license. Makikita nyo kung dun sa mga nagre-renew ng driver's license, so input nyo lang dyan yung pinaka driver's license number natin at saka yung birthday natin. So makikita nyo dyan yung status ng ating mga nire-renew mga lisensya. So dito naman sa second page, so makikita naman natin dyan yung plate number. So dito ilalagay lang natin yung plate number natin. Kung gusto niyo matrack kung nasaan na ba sila, kung available na ba yung mga plate number natin, or di naman kaya yung MB file mismo na pinakamahaba na nakita natin doon sa certificate of registration. So lahat po ng plaka na makikita natin, kung hindi pa available sa certificate of registration, makikita nyo po yan sa pinaka official receipt or OR na ini-issue sa inyo kapag ka nagpaparehistro po kayo. So dito makikita dyan sa bandang right or left side ng ating mga ORCR yung pinaka plaka natin. So input lang natin dyan sa LTO tracker, then ganito po yung lalabas sa mismong tracker kapag ka na-input na natin kung available sila. So on my case, no, second hand yung motor, para dun sa mga nakabili ng mga second hand na motor. So to make sure lang, kailangan is meron tayong valid ID. So yung mga list na mga valid ID, UMID ID, passport, postal ID, driver's license, yan talaga dapat yung mga kinukuha ninyo, mga valid ID kapag may mga nagbebentang motor sa inyo. So dito po sa case na to, dun sa mga nakakuha ng mga second hand na gusto nilang makuha yung kanilang mga plate number, so kailangan nyo lang is valid ID ng first owner, and then yung pinaka OR or pinaka CR, certificate of registration, yung original na certificate of registration. So pipicturan nyo lang yun yung i-input nyo dyan, and then dun sa pinaka optional po na part dyan sa makikita nyo sa LTO tracker, optional documents, para dun sa supporting documents, dun nyo i-upload yung mga authorization na inalibawa kayo, ino-authorize kayo ng first owner na kumuha ng plaka nila na hindi pa nare-release, or di naman kaya deed of sale. So dyan nyo i-input yung deed of sale. So take note lang, no, sa mga nakakabili ng mga second hand car na mayroong deed of sale, na open deed of sale, so hindi po yung totoo. Just to make sure lang na kapag mayroong deed of sale or open deed of sale dyan, just to make sure lang, dapat po is napanotarize ninyo yan. So make sure lang na napanotarize, notaryado po yan sa mga notary public po natin, no? So kailangan nakanotarize po yan, kasi yun yung makikita na valid po yung nagiging bentahan ninyo. So kung hindi po yan notarized, hindi po yan na-accept. So may possibilities na ma-decline po yung nire-request po ninyo. So to make sure, no, sa mga nakikinig, sa mga nanonood dito, kailangan nyo ng valid ID ng first owner, CR, certificate of registration, authorization letter, or deed of sale para ma-release po yung inyong plaka or ma-deliver. So after nun, kung ano yung mga information na nakikita nyo dyan sa page na yan, input nyo lang dyan yung receiver, and then yung mga information like complete address, kung saan nyo ipapadeliver. Then wait lang kayo ng 1 to 2 weeks para sa delivery ng inyong plaka. And then yung mga ini-input nyo palang mobile number and email address dyan, just to make sure lang na tama yan. Kasi kapag may problem po yung nabili niyo sa sasakyan, or di naman kaya dun sa mga naipasa yung documents, tatawag po sa inyo yung LTO to confirm kung ano pa yung mga kailangan yung i-confly na kulang para ma-process po nila yung releasing ng inyong mga plaka.
So yun lang guys, kung nakatulong sa inyo yung video na to, don't forget to like, follow, and share. And kung mayroon kayong mga question, comment nyo lang dyan, sisikapin kong masagot po lahat yon.